Oh, magandang oras. Magandang oras sa lahat. Yeah. Malusog na katawan sa inyo lahat. Mga alas 3:30 dito sa Canada. Maliit na bayan lang to. 500 or 600,000 ang population. Pero siguro bawat citizen dito may kotse. Bawat citizen. Yung permanent resident may kotse. Magaling ang kanilang gobyerno. Magaling ang gobyerno dito. Mga laborer dyan, may mga kotse lahat yan. Malaki ang sinasahod ng laborer, driver, janitor kaysa cashier. Yan. Or secretary. Pag hard work dito, talagang malaki ang sweldo sa Canada. December 12, 2023. Punta na naman tayo sa kinagigiliwang trabaho. Apostolic job. Susundo na naman ang apo. Susundo tayo ng apo. Malamig kaya pag ginaganito ko yung camera papunta doon, tinatakpan ko yung mukha ko. Yan. Kasi malamig ang simoy. Yung sampal ng hangin sa mukha. Yan. Ito lang muna. Pero dapat magkaintindihan tayo. O bakit ako nandito? Kailangan pa bang magganito yung may tawag niyan? Bigote or balbas para mairating ko yung aking mga message dyan sa atin lahat, sa inyo at saka sa kung may nakikinig na sa ibang bansa, di buong mundo. Wala lang naman to I see to it na hindi delikado ang ginagawa natin. Dahil ito para lang naman sa atin lahat na tumahimik yung mga nangyayari sa ating bansa, sa ating mundo. And then siguro kayo, if you have the same attitude, the same behavior, gawin nyo rin habang yun, wala tayong yan, apostolic job, no? Pasundo-sundo sa apo. Doon banda ang bus galing. Pagdating yan after 10 minutes. I hope na paabot natin yung message. No, alam nyo, aywan ko, siguro sa political reason, yung mga sinasabi nilang ano yan, swapang na pamaraan ng mga politiko. They invaded the rights of others, or stepping beyond the boundary. Kaya asikasuhin natin to habang maaga pa, no? Ayaw ko kasing mawala ako sa mundo dahil yan, gumagawa ako ng mga page sa Facebook. Ultimo address, kung si Rizal, ultimo adios. Wala yun. Sa atin, address lang. Habang buhay tayo. Ano naman ang maidulot kapag what can we offer you when we are not breathing anymore? So we cannot talk, we cannot move. Wala na. So end times na talaga. Hindi natin alam kung kailan tayo bababoyin ng Panginoon na gumawa sa atin, gumawa. Dahil talagang
may gumawa sa atin. Hindi ako maniwalang walang gumawa. Yan. Kaya isipin natin yan, nagkagulo-gulo tuloy ang Muslim at saka Christian eh. At saka Judaism eh. Tungkol sa kung sino, dahil kung sino ang malapit sa Panginoon. Whether ang ginagawa is sanctioned by God. Oh my God, hindi yan sinasanction kapag sumigaw ka ng alak. Ang alak namin ay bar. Nakapatay ka na nga eh. Gumagawa ka na ng kabulastugan eh. Pasigaw-sigaw ka pa ng alak. Alam mo saan galing alak? Dahil dyan sa mga terorista na yan o mga loko-loko. Sigaw-sigaw ng alak. Alak. Yun. Ngayon, nung nalasing sila ng inumin, ay alak yan. Kasi pasigaw-sigaw ka na eh. Nalasing ka eh. Alak yan, yun. Hindi magbuang ating nomenclature, yung ating vocabulary, bumalik sa atin. So, ayusin na nga natin to, ang mundo natin. Hindi ako titigil nito habang buhay ako Malit pa ako, kaya lang, walang platform eh. Ngayon, may YouTube, may Facebook. Alam mo, dinidecline na ng YouTube ang aking mga post. Pag may comment ako, ayaw niya. Sabi niya, verify. Verify verbally. Verify. Parang siguro may nagre-report, pero wag niyo namang i-report, grabe naman kayo. Kung sino pang tao na gusto ng peace, ako yun. Gusto ng katahimikan, ako yun. Wala nang iba. Mayroon dyan, marami. Pero hindi ko kilala. Malit pa ako, ganyan ba eh. Sensitive talaga ako sa gulo. Dahil pinalaki ako, Holy Bible eh. My Jesus Christ. Ang galing-galing ng disiplina namin, maya-maya doon sa kabilang province, mayroon ng patayan doon. Dahil iba ang kanilang Diyos. Baka sinasanksyon ng Diyos nyo ang mga katarantaduhan na ginagawa ng mga terorista nyo. Doon sa Africa, meron kaming YWAM missionary. Yung siya mismo, hinabol siya ng mga pangalan natin, molecule. Muslim. Kasi Christian siya. Nandun siya ngayon sa Amerika, USA. Nakapag-asawa ng Amerikana. Pumunta siya sa Marbel, sa amin. Magsyuta pa lang sila. Ngayon may 4 na yata o 3 anak. Yan, kawawa sila eh. Lahat ng family niya pinatay. Ng mga allegedly Muslim daw. So there is a persecution sa Christian. Wala na bang katapusan yung persecution nyo? Believe na ba talaga kayo at atat kayo sa propeta nyo? Sino bang propeta nyo? Alam ko ang propeta nyo mabait eh. Kaya marami siyang mga scholars, mga historian na nagtestify na hindi siya gumagawa ng kasalanan. Kaya pumasa siya sa katawang tao na desisyon. Pero I don't know if that connection is prophet from messenger to God is really authentic. Pwedeng authentic sa panahon niya. Kaya lang yung sumunod sa kanya, may mga katarantaduhang ginawa. Kaya nang ganito, maraming gustong tumahimik. Maraming gustong maninirahan sa tahimik. Incompatible ang religion nyo na ginawa eh. Sa mga terorista na kasali nyo. Pasigaw-sigaw pa. Huwag mong sabihin na masaya ka pag pumatay din sila dahil hindi kayo terorista pero yung kasama nyo may mga Christian din siguro na radical. Baka may mga Christian din na radical. Yan, mag-ingat din kayo dahil sila ang babawi. May mga Jews din na radical, monotheism. Yan ang babawi pag may ginagawa kayong hindi maganda. Di ba? Ganito. May question kasi if we have to live a peaceful life, alisin yung terrorism. Alisin yung terrorism. Kasi, tingnan naman yan, may construction dyan sa unahan, tingnan mo, maigi. Yan, kung may mga terrorism na nakapaligid dito, they won't allow construction. Kasi magulo. Ngayon, ang mga, aywan ko kung kasali ba sa grupo nyo yung mga Houthi at sa mga Somalia. Kasali ba yan? Ituro nyo nga sa akin. Yan, nagpapaligsahan sila na paano gumawa ng katarantaduhan. They're trying to make their place as the most dangerous place dahil nagpapaligsahan sila gumagawa ng katarantaduhan. Doon. Di ba ang Israel maraming pera? Maraming pera. Dahil marami silang mga bisita.
Walang lugar na umaasinso pag walang bisita. Tingnan mo Mindanao. Pag nakita mo sa radar ng tourism, ayaw ng Mindanao. 'Di ba? Ayaw ng Mindanao, takot. Takot sila sa Mindanao. 'Di ba? Kaya kasi meron dong kami nandoon, siguro mga 90% naman doon magagaling, mababait. May mga 10% lang na siguro palagay natin loko-loko. Yung hindi maganda yung mga ginagawa. Kaya takot ang mga tao na mayroon pala dyan na segment ng society na kinikidnap, ganyan. Alam mo dito, mayroon akong kaibigan dyan, no? Ituturo ko dyan banda. Maya-maya lalabas na yan, magsusundo din ng anak niya. Ayan, sabi niya nung nagkita kami dyan sa kanto dyan, banda-banda. Sabi niya, oh, Pilipino. Yan, oh. Sabi niya, yeah, kabayan, sabi niya sa akin. Kabayan. Alam mo yung greetings niya? Yeah, I have a lot of friends. Taga-Sudan yun, taga-Sudan. Alam mo, baka hindi ko alam kung sino siya eh. Basta Sudan. Repressive government yun sila, gaya ng Eritrea. May dinugtong siya. Oh, kabayan, sabi namin. Oh, kabayan. Kasi marami daw siyang kilala sa Saudi, baka doon sa galing eh. Tapos ano nang dugtong niya? Abu Sayyaf. Di ba, loko-loko? Ay, hindi naman loko-loko. Medyo tumawa lang kami, kaya lang totoo eh. Na may Abu Sayyaf na ganyan, brutal ang ginagawa sa kapwa-tao at pasigaw-sigaw ng alak. Alisin na yun. Dahil sinasabi ko sa inyo, hindi mag-asip pag walang mga guest, walang mga turista. Ito dito tahimik eh. O, tingnan mo, the whole Canada. Alam mo siguro ang Canada is isang piece of paper, pad of paper, lagyan mo ng tansan, yung yellow pad na papel. Lagyan mo ng tansan ang yellow pad na papel. Yan. Ang tansan Pilipinas, ang Canada ganun, yellow pad, ang laki-laki. Bakit disiplina sila? Tingnan mo, asinso sila, Maganda ang system nila, no? I don't know kung anong klaseng political rights dito. Wala namang kingdom dito, gaya ng Saudi o United Arab Emirates. Walang kingdom dito. Parang democracy to, devoted for their leaders. Kaya kung pwede, kaibigan, kapatid, I'm addressing this to my brothers and sisters, the descendants like me of Abraham. Please, may mga friends ako. Sabihin nyo naman yung mga leaders nyo sa simbahan, alisin na yung bigotry, yung wrong motive na age-old motive na may hate. That's wrong, that's false belief. Alisin na yun. Kasi magkakagulo tayo. Tingnan nyo, ginulo nyo ang Israel. Ginulo nyo yung maraming matatalino na Jewish. Ang mga inventor sila ng mga pacemaker, inventor sila ng stainless steel, laser, inventor sila ng, kaya may Iron Dome, laser lang yun eh. Inventor sila ng vaccine, matatalino. Ngayon, matalino sila, makagawa sila ng magandang mga armory, yung mga weapons of mass destruction. Baka may mga nuclear bombs pa yan, tahimik lang yan. Huwag tayong maglukuhan. Dahil, ang utak nyo, hanggang tunnel. At saka paraglider. Ay, nako, naka-jet plane yung kalaban nyo, maya-maya, nag-tunnel kayo dyan eh. Pinausukan yan. Di tulog kayo lahat o nilasing kayo. Ayan na yung Sudanese na kaibigan ko. Yan nagsabi sa amin ng Abu Sayyaf. Hello. Babay siya. Babay siya. Yan, magsusundo na rin yan. Mga 5 minutes lang darating na. Kaya, ayun. Ngayon, monotheism sila. Kayo. Monotheism din dahil isang God lang kuno. Sometimes I question your God, whether your God is really true. Sabi sa YouTube, sa mga ibang mga authors, demonyo daw. Hindi maganda ang kanilang bitiw na salita. Crazy. Kwan daw, yung demon-laden God. So hindi maganda, nagbabatuhan tayo ng hindi magandang mga salita. Dahil kung ibig sabihin nito, hindi tayo nagkakaintindihan. Ayan. Di ba? Monotheism sila.
Tapos ang kinalaban nila, Jewish naman, na monotheism, yung isang God lang na hindi na walang Jesus Christ. Yan, wala silang, may Jesus Christ yung ibang Jewish. Kaya lang nung dumating ang panahon na ayan nga, dahil sa hate, ayan, nagkidnap, ganyan, gaya ginagawa sa Mindanao, sa Philippines, kidnap, ganyan, putol liig, mutilation ng tao. Yun, rape. Kasi parang hayop sa laman tong terorista na to eh. Yan. Yung mga terorista na to eh. Alam ko naman, lalaki kayo eh. Mahilig kayo eh. So, hindi maganda kapag pag ganun ang style nyo, hindi maganda dahil para bang tayong wild animals niyan na hindi talaga madidisiplina. Di ba? Hindi natin nadidisiplina ang sarili natin. Yung nilabag natin yung karapatang pantao. Yung mga terorista na to, hindi ko gusto. Dapat alisin na to sa atin. Dapat alisin to yung mga prinsipyo na tayo. Mag-isa tayo. Ano ka ng Panginoon mo. You worship God. You worship God. Okay, may God din kami, may God din kayo. Alisin lang yung terorista dahil alisin lang yung terrorism na you hate the Christian, you hate the Jews. Di ba? Matahimik naman sana ang mundo eh. Dahil dyan, we can live this world without fear, with freedom. Yan, with freedom na hindi tayo nababalisa sa ating paligid dahil gusto ng lahat talaga na tumira tayo sa matahimik na mundo, hindi magulo, di ba? Di ba? Sinabi ko na kung paano naging mayaman ang isang lugar, maraming turista. Ito na. Bless. Yeah. You like to play? You want to play there? Huh? Chair? Yeah. Yeah, enjoy. Yan ang apo ko. Naglalaro. Yan. Naglalaro eh. Gustong nag-enjoy siya sa labas eh. Wala kasing kwan dito eh. Mga playground na gaya sa Pilipinas. Ang dami-daming playground. Yan. Dito tayo. Yan. Sabi ng Sudanese sa akin. Sabi ng Sudanese sa akin, Koy. Kuya, alam niya kuya eh. And yung anak ko, yung apo ko, we go home na. Yan. So ganun lang yung ating usapan ngayon. Wala tayong ibang message, no? Hindi naman ako nagsasabi na mayroon akong special power, ha? A great ambassador. Wala tayo niyan. Wala tayo niyan. Yung akin kiniklaim ko lang, I am a child of God. I believe in the Holy Bible. Just like you are believing na Holy Book din ang binabasa nyo. Nakasulat niyan. Saka naniwala din ako kay Jesus Christ eh, na siya ang God na nagkatawang tao. Ayan, di ba? Kaya kung gusto nyo, maniwala din ka sa God nyo, alisin lang yung terrorism, yung mga repression. Kung sa Bisaya ng religion nga mudaog-daog kay hambog, dapat walang hambog-hambog, walang mayaman sa atin, walang mayabang. Kasi pag nananatiling mayabang, expect ka may retaliation yan, may sagot ang mga
there's equal force that will be it will be released by the other side. See? Can we go home? Shall we? Okay. Do not run. Do not run. Wait. Okay. Wait. I'll do I'll do my camera. What do you call that one? My camera is, oh yeah, here. Okay. How's your school? Good? Did you sing again in school? Oh, what song? Christmas song? Oh, what Christmas song? Huh? A lot? Then, can you sing Joy to the World? Oh, wait! Huh? Don't know how to sing? Huh? You were not taught how to sing Joy to the World? No. Why? You ask your teacher tomorrow. Madam Masyun, can you teach us how to sing Joy to the World? Joy to the World. Well, I don't know. This is Talaga, natuwa tong apo ba? Yan. Di ba? Oh, kayo. Kung may apo kayo, turuan nyo na magandang asal. Basing from the Holy Bible. Siguro, sa libro nyo na from South Korea ba yan? Dahil Kora ang pangalan eh. Or North Korea, hindi ko alam eh. May mga magandang asal din yan ba? Di ba? Kasi yung libro na yan, nauna kasi yung Holy Bible. Yan. Kinakalikot nila yan. Ganyan, binabasa. Yung iba dyan, marunong mag-memorize ng mga verses eh. Ayan. Mga verses ng Holy Bible. Kaya sumulat din sa kanilang aklat. Nauna ang Holy Bible eh. Tapos yung story ni Jesus Christ, ginagaya-gaya, ganyan. Tapos connected din sa God, ganyan. Kaya yung ang God nila eh, kung sa Bisaya, papasagad. Sagad lagyawit diha. Kaya, pasensya na kayo, may pagka-radical ako eh. Gusto ko kasi